So, hello guys. Napakita ko lang kung paano nag-work yung pagpasok dito sa Altoro Mutual using SQL injection. Na-record ba? Okay. So, first step, di ba? Kapag magla-login ka dito is you need a SQL statement to check the username and password like this. Ito, kagaya nito. Select from users. Kailangan mo yan para bago ka makapasok dyan. So, para makita kong, nyari, try ko mag-admin ako dyan. Tapos, password nga. Password 456 nga na, kahit na ano yan. Sasabihin niya, login failed. We're sorry but your password has not been found in our system. So, makikita natin na mali yung tinip ko. Tapos, hindi mo makikita kung username or password yung mali. So, try natin ulit. Dahil dyan, try natin kung vulnerable ba siya sa SQL injection. So, i-check natin kung pwede ba siyang i-SQL inject or hindi. So, ang gagawin nyo lang is mag-add kayo ng quotation. Tapos, password. Alam nyo ba kung bakit naglagay ako ng quotation dyan? Kasi, kunwari dito sa SQL statement. So, ang purpose nito is i-run niya. I-run niya yung, andito, username, password. So, ganyan yung mangyayari dyan. Dahil may admin, yung string dun sa admin is, yun lang, kunyari ganyan. Wala siyang quotation is, ang error niya lang is ito. Ito lang. Ito lang error niya. Ito lang error niya. Pero kung magdagdag kayo ng panibagong quote dyan, magkakaroon din ng quote dito. So, magiging ganyan. Magiging ganyan yung approach niya. So, kapag naging ganyan yung approach niya is, hindi na siya isang string. Magiging error na siya. Hindi na string yung admin, ganon. So, pwede nyo siyang maglagay ng panibagong function, ganon. Or, basta syntax. So, try natin. Nilagyan ng isa pang quotation yun. Kasi, alam naman natin na ganyan, kapag ang isang word is, kapag pinalibutan siya ng dalawang quotation is, ang tawag dun is string. So, kapag nag-add ka ng isa pang ganyan, string pa ba yan? So, hindi na siya string. Ang mangyayari dyan is mag-error siya. So, try natin. Ayun. So, may syntax error siya. So, vulnerable siya sa SQL injection. Kasi, dapat ang lalabas dyan is, kung hindi siya vulnerable sa SQL injection, yung parang hindi mo siya ma-hack ganun gamit yung SQL injection is ganyan yung lalabas. Kahit na mag-admin ka dyan. Admin. Kahit nalagay mo dyan, ganyan dapat lalabas dyan. Pero kung nilagay mo siya ng gano'n, tapos ano pa ng password nilagay mo dyan, tapos lumabas yung gano'n, is vulnerable siya. Pwede mo siyang i-SQL inject. So, dito nangyayari yung hacking, okay? Nakita nyo na, vulnerable na siya sa SQL injection kasi yan yung lumabas. So, ang gagawin nyo is mag-add kayo ng syntax. Admin. So, paano ba mag-add ng syntax dyan? Kahit na lagay ko ng password dyan. Condet. Maglagay ako dyan ng quotation. So, magdadagdag dito ng quotation na isa. Tanggalin. Dagdagad ng isa pang quotation. Tapos, lagay tayo dyan ng lang. Ito, nakalagay dito. Or 1 is equal to, try natin kung gagana siya. Ang mangyayari dyan is, magiging, ito na. So, ituloy na natin. So, ganyan mangyayari. Encountered a line. Kanyari, i-explain ko lang itong statement na to. So, ang purpose nitong or 1 is equal to 1 is, ang mangyayari dyan, magiging true. Okay? Magiging true lagi yung password dyan. Ang ibig sabihin ng true is, kahit na anong ilagay mong password dyan, kahit na mali-mali yan, is magiging true pa din siya. Kasi, di ba, kapag isa select statement is, check niya kung true ba na makikita mo yung password na ganyan. Tapos, add username admin sa database. So, ang gagawin nitong or is, lagi niyang gagawin true. Kahit na wala dun sa database is, papasok pa rin siya. Okay? So, try natin. Ay, hindi lang. Ang mangyayari dito is, di ba nilagyan ko siya, o kunyari wala yan, o yung or na yan is,
Wala yan. Ganyan lang nakalagay kanina. Tapos, dinagdagan ko siya ng OR. So, magdadagdag ka rin dito ng ganito ang mangyari dyan sa ganito ang mangyari dyan. Madadagdagan siya ng dito. Ganyan. Magiging ganyan siya. Pag nadagdagan niya ng OR, magkakaroon siya ng ayan. Mariread din to ng system itong OR na to. So, ang mangyayari dyan is magiging true. Magiging true yan kahit na nilagay mo yan. So, try natin. Kahit na hindi ko alam yung password dyan, kahit na nilagay ko yan. Login ko. Ayun. Nakalagin ako doon sa admin. Okay? So, yun yung purpose ng SQL injection. So, ang trick lang dyan is ano mo yung SQL. Parang lalagyan mo siya ng panibagong function para maging true siya. Okay? So, ang magiging impact niyan sa web system is ito. Sinilist ka dito, data breach. So, attackers can access sensitive user data including username, password, email, and financial information. So, ang na-access ko is admin. So, ang admin yan is pwede siyang mag-transfer funds, ganun. Pwede siyang mag-send ng funds. So, magkano i-transfer mo yan? Wala yung transfer account money. Kahit lang account to transfer, kahit na saan yan. Basta, yung transfer money, gano'n. Basta ganun yan. Okay? Kahit lang na dyan. Transfer money, gano'n. Basta ganyan. So, next is data manipulation. So, pwede siyang mag-delete at insert ng data sa database kasi nga nalagin niya yung admin, di ba? Next is authentication bypass. So, SQL can allow attackers to log in as admin without valid credentials. So, kanina yung ginawa ko, hindi na siya valid credentials kasi wala naman siya sa database, di ba? Yung ginawa ko. Kasi nilagin ko siya nang wala man lang hindi siya kasama dun sa database. Ang ginawa lang is nag-inject ng SQL. In-inject niya yung function na yon dun sa mismong login system. Inject niya yung SQL yung ganito. In-inject niya tong OR. So, next is system compromise. May access siya, pwede niyang exploit yung database server to execute system commands gaining control. Pwede siyang mag-control ng server. Next is financial losses. Kaya nga yung sinabi ng kanina yung pinakita ko, mabawasan yung funds ng isang bangko dahil dyan sa SQL injection. So, in legal compliance issues, companies handling sensitive data may face legal action or penalties for failing to secure the system. So, kapag yung isang company is pinagkatiwalaan and na-hack yung company na yun tapos nawalan ng pera yung customer is magkakaroon siya ng issue at mababawasan yung reputation niya. Okay? In legal compliance and issue, ganun. Basta yun, mababawasan na yung trust ng customer dun sa company na to, Altoro Mutual. So, this is only for educational purpose. So, hindi siya totoong bangko. Kaya, okay lang. Yun lang po. Thank you.